nagbabala laban sa vacation scams at ang patuloy na laban kontra online illegal gambling. Ating tatalakayin kasama si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Lieutenant Arancillo, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hali po, Sir Joshua and Ma'am Cheryl po. And magandang tanghali din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Lieutenant, muli po nagbabala ang Philippine National Police laban sa mga tawag na vacation scams. Paano po ba karaniwang isinasagawa ng mga scammer yung ganitong modus operandi? Opo sir, yung tinatawag po nating vacation or accommodation scam po ay karaniwang ginagawa po ng mga cybercriminal sa pamamagitan po ng pag-post ng mga fake staycation or resort offers po. Ito po yung mga too good to be true offers na pinupost po nila sa mga social media o sa mga online na marketplaces po. Madalas po gumagamit din po yung mga scammer ng mga grab photos or nakaw na larawan ng mga legit na mga resort or condominium units, and inaalok po nila ito online at para makapag-entice o makapaghikayat po ng mga kababayan natin na gustong mag-bakasyon po. Ma'am, base po sa inyong monitoring, gaano na po kalaganap yung ganitong uri ng scam at meron na po bang naitala na mga kaso ngayong papalapit na ang Holy Week break? Ma'am? Ma'am? Ma'am, ayon po sa inyong monitoring, gaano na po kalaganap ang ganitong uri ng scam? At meron na po ba kayong naitala na mga ganitong kaso po papalapit ang Holy Week break? Yes, Director, batay po sa monitoring na PNP Anti-Cybercrime Group, maraming cases po yung accommodation scam tuwing peak season or travel season po tulad ng summer, Holy Week po. Dahil po sa marami din pong yung naghahanap ng murang vacation areas or accommodation po online. Mayroon din pong naitala ang PNP Anti-Cybercrime Group na 29 po na complaints this January to February 2026 po. Kaugnay po dito yung mga fake accommodation booking and staycation offers po. Kaya pinaalalahanan din po natin yung publiko na magdubli ingat talaga po sa pag-book online at siguraduhin legit po yung mga transaction po natin. Kasi kadalasan po yung ginagawa ng cybercriminals po, naghihingi po sila ng down payment or full payment sa pamamagitan ng mga e-wallet or through bank transfer po. Pagkatapos makuha nila yung bayad, hindi na sila makontak at bigla na lang silang mawawala po. Okay. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na gusto rin kasi talaga makatipid pagka magbabakasyon, ano po ba yung mga red flags, yung mga senyales na dapat nilang malaman na ito nga scam, itong isang online staycation offer? Sir Joshua, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ilan sa mga red flags po na dapat nating bantayan ay yung napakamurang presyo po compared po doon sa mga karaniwang rate ng accommodation tulad ng too good to be true offers po. Tignan po natin kung may mga duplication post, mag-research po tayo. Deeper research talaga pong kailangan dito. And also po, bago gumawa ng kahinahinalang, tignan din natin yung mga kanakinalang mga social media accounts po, sir, since po yun nga, nabanggit ko kanina, dinagraph lang po nila yung mga photos na ito para magmukha po silang legit. Tignan din natin yung mga followers, yung mga comments po na doon. And also po, kung walang malinaw po na physical address or business details, walang permit from the government or LGU po, magduda na po tayo doon. And kung meron pong urgency ng payment, yung agarang pagbayad, kasi sabi nila limited lang yung rooms, kailangan na po natin magbigay ng reservation fee. So yun talaga pinaka-red flag po yun. And huwag po tayong pumayag na magbigay ng pera hanggat po walang sinisend sa atin na legitimate video or proof of legitimacy po, Sir Joshua. Ma'am, gaya nga po ng nabanggit ninyo, marami pong promotion ng murang staycation sa social media at booking platforms. Ano po yung mga hakbang na dapat gawin ng publiko para po ma-verify kung lehitimo ang accommodation o agent po bago sila magbayad? Opo, Director, i-check po natin yung legitimate site sa pamagitan po nung pag-check po natin kung verified po itong account na po na ito. And also po, tingnan din natin kung may mga duplication na website or meron pong pages or meron din pong mga
concerned citizen na nagpo-post online if isang page or website po ay scam or nang-scam po. Tapos basahin din po natin yung mga reviews at feedback po ng mga dating guests and makipag-ugnayan din po sa mismong official number or contact number po ng mismong resort or accommodation po. We can also verify po sa LGU kung meron po silang permit para hindi po tayo mabiktima. Ma'am, sakali po na mabiktima ng ganitong scam ang isa nating kababayan, ano po ang unang hakbang na dapat niyang gawin at paano po siya maaari magsumbong sa PNP-ACG o yung maging may mga na-encounter din na, yun nga, sinasabi mo na merong too good to be true na offer at kalaunan madiscover nila yung scam, paano nila maisusumbong ito sa inyo? Opo, Sir Joshua, sa mga kababayan po natin na biktima ng vacation or accommodation scam po, mahalaga pong itago natin lahat ng evidence po, documents na maaari natin gamitin as evidence po tulad ng screenshots ng conversation, resibo ng bayad, account details po ng scammer po, ng kausap natin, at yung mga link ng pages po or mismong account po na ginamit ng scammer po. And maaari po natin isumpong ito sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime Group po or mga police station po na malapit po sa atin. Pwede din po tayong tumawag sa PNP-ACG official hotlines po para maimbestigahan po natin itong mga incidents po. Okay. Lieutenant, may pahabolan po ako na tanong. Halimbawa, ang ginawang pagbabayad ng ating kababayan ay via bank transfer. Tapos nalaman ni kalaunan hindi na nga sumasagot itong kausap at nakapagbayad na, pero bank transfer naman. Is there a way na matrace natin ito using yung bank information o imposible na mabawi yung pera? Sir, regarding po sa pagbawi ng pera, sir, case-to-case basis din po, sir. Though nakikipag-ugnayan naman po tayo sa mga financial institution and sa mga fintech companies po, sir, para regarding po dito sa mga incidents po, lalong-lalo na pag na-scam po, sir. So, titignan po natin yun, iimbestigahan po natin, and makikipag-ugnayan po tayo dun sa mismong platform para malaman din po natin kung ano pwedeng nating iba pang action na gagawin po, sir. Sa ibang usapin naman po, ma'am, dito po sa mas pinaigting na operasyon ninyo laban sa online illegal gambling, ano po ang mga pangunahing modus na ginagamit ngayon ng mga nagpapatakbo ng illegal na online betting platforms? Hello po. Alright, ma'am. Yes, ma'am. Ay po. Regarding naman po sa illegal online gambling po, sa ngayon po, nakatanggap po tayo ng mga cases or documents po coming from our partner agencies, yung CICC po, CAG4, and Digital Pinoys po. Nagkaroon tayo ng press conference 2 days ago po. And meron po silang binigay sa atin na documents for investigation po para malaman din natin kung ano po yung mga na-violate na laws ng mga influencers po. When it comes naman po sa operation, sa PNP Anti-Cybercrime Group po, meron din po tayo mga nahuli. Most especially po sa mga online na illegal online na raffle draws po. In fact po, meron po tayong napakonvict na 94 individuals po. That was last year na operation po natin. Ang kadalasang modus po nila dito ay nagkakaroon po sila ng advertisement online na meron raffle draws po. And malalaki po yung magiging prices doon. Meron sasakyan, bahay, vacation packages. Kaya po nalilin lang nila yung mga kababayan natin. Buti na lang po, mayroon po tayong mga partner agencies and sa local police din po natin, nakikipag-ugnayan po tayo. Kaya nahuhuli po natin yung mga scammers na ito. Okay. Lieutenant, sa inyo po mga operasyon, gaano na po ba kalawak ang saklaw ng online illegal gambling activities sa bansa sa mga oras po na ito? Regarding naman po dito sa illegal online gambling po, sir, ang ginagawa po kasi na PNP Anti-Cybercrime Group, pag meron po tayo nakikita ang mga website or mga pages po online, pinapa-request po natin yan for takedown po para hindi na po magamit. Though ang pinaka-challenge po doon ay nag-create ulit sila ng mga accounts po. Kaya po patuloy din po natin yung pag-request natin ng takedown nito. And ang ginagawa din po natin, nagkakaroon tayo ng collaboration with the local police units po para po sa mga ground validation po. And nagkakaroon po tayo ng mga operation po dito sa mga illegal online gambling hub po, sir. Kadalasan po mga bahay or condominium po yung ginagamit nila po at ginagawa nilang hub.
Ma'am, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng PNP-ACG para matunton at mapatigil ang mga online gambling sites at social media pages na ginagamit sa illegal na operasyon ng mga ito? Yes, ma'am. Director, ang PNP Anti-Cybercrime Group po ay nagsasagawa po ng cyber patrolling that is 24/7 po. Nag-online monitoring din po tayo. Also po, tayo po yung nakakandak ng digital forensic examination po sa mga devices po na na-seize or confiscated during operation para po sa evidence na maaaring gamitin po doon sa perpetrator. And also po, may nagkakaroon tayo ng case build-up operations, surveillances po upang matukoy po natin yung mga account po at website at yung mismong tao po yung gumagawa ng mga illegal online activities. Also, nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga iba't ibang government agencies, local and foreign po or international po, mga financial institutions, and sa social media platforms po para ma-identify natin, ma-block, or maka-take down po yung mga sites na ito or mga accounts po. And mas mapabilis po natin yung investigation, Director. Okay. Lieutenant, pahabol ng tanong na lamang po, dahil itong mga illegal online gambling sites na ito, ang nagbibigay ng kredibilidad dito sa mga ito ay mga content creators o yung mga influencers. Kumusta po yung ating ugnayan with DICT and other concerned agencies para mapanagot din yung mga influencers na nagpo-promote itong mga illegal online gambling sites? Yes, Sir Joshua. We are working closely po sa ating partner agencies, DICT, CICC po. And nabanggit ko po kanina, nagkaroon po tayo ng press conference together with PAG4 and Digital Sunoy, CICC din po. And ito po, meron po silang mga documents and listahan po ng mga influencers na nag-advertise or nagpo-promote nitong mga websites ng mga illegal gambling po. And tinitignan na po ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group po. In fact, nagbigay po ng direktiba ang ating butihing director, Police Brigadier General Wilson C. Ascueta po, na magkaroon po tayo ng team para mag-investigate po dito, para malaman na din po natin kung ano po yung mga cases na maaaring i-file po natin sa kanila. Kaya po, hinihikayat din po natin yung mga kababayan natin na wag na po tangkilikin yung mga illegal online gambling sites na ito since po hindi natin alam. Yung mga pera nila na tinataya po doon ay maaaring hindi na po maibalik sa kanila or kung manalo man sila, hindi din mabigay sa kanila yung panalo nila since hindi po natin sigurado kung sino yung promotor or facilitator ng mga illegal online gambling sites na po na ito, sir. Okay, on that note, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan hinggil dito sa vacation scams at dito pa rin sa illegal online gambling sites. Thank you po, sir, sa pagkakataon na ito na binibigay niyo po sa PNP Anti-Cybercrime Group po. Paalala po galing sa PNP ACG sa mga kababayan po natin, maging mapanuri po tayo at responsable sa paggamit ng internet. Ika nga po ng ating butihing director, maging mapanuri at huwag magpaloko po. Mag-ingat din po sa mga online offers na masyadong maganda or mga too good to be true offers. Huwag po tayo magbigay ng mga financial and personal information natin. Iwasan din po natin yung oversharing po ng information po. At kung kayo man po ay nabiktima ng cybercrime po or any online scams po, maaari po kayong mag-report agad sa PNP Anti-Cybercrime Group po sa mga offices namin sa buong Pilipinas po para sa agarang action. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Wallen May Arancilio, ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maraming salamat po, Director Sir Josh. God bless po at God bless po sa program ninyo.